Hello guys! We are on our 8th week after the operation sa ating tenga. Moment of truth dahil kailangan na nating magpatak bago pa tayo makarating ng hospital by Friday. 3 weeks ago, I was advised by the doctor na kailangan ko patakan yung tenga ko para luminis siya dahil may mga gel foam pang natira sa loob ng aking tenga. At mayroon ding mga naiwan sa eardrum syempre. Pwede naman sana nilang linisin yung eardrum pero dahil nga bago pa lang siya at nag-heal pa lang ay hindi naman nila gagawin yon para i-flush lang yung dumi o gel foam na naiwan doon sa aking tenga dahil baka mamaya ay mabasag ulit ito. Bakit nga ba nagtagal bago ko sinunod yung payo ng doktor? Ang totoo nga niyan, mas takot pa ako magpatak ng tenga kaysa magpa-opera. Nung nagpa-opera ako, halos wala nga akong kaba-ura-urada. Nung tinawagan ako ng doktor na may schedule na ako ng operation ay okay naman ako. Pero ngayon na sinabihan akong magpapatak ng tenga ay para talagang hindi ko ma-attempt na patakan yung tenga ko. Mas traumatized pa ako sa pagpapatak ng tenga kaysa magpahiwa. Wala kasi kung natatandaan na experience ko na hindi sumakit yung tenga ko tuwing papatakan ko siya. Sa pagkakatanda ko mula noong bata ako na gumagamit ako ng otic drops ay gumuguhit talaga yung sakit kapag pinatakan ko siya pagkatapos nalalasahan ko yung gamot doon sa lalamunan ko na sobrang pait niya. Yung huling gamit ko nga nito ay April or May nitong taon na to na halos hindi ako makatulog kasi gumuguhit yung sakit. Hindi ko malaman kung saang side ako matutulog. Basa ako ng basa online kung normal ba yung sakit kasi 3 or 4 hours na yung nakalipas pero sumasakit pa rin yung tenga ko tapos affected ako sa pagtulog. Bago naman ako magpatak ay wala namang sakit yung tenga ko kung kailan pa ako nagpatak at saka siya sumakit. Hindi ko nga rin mabalikan yung doktor dahil wala naman akong contact number niya at the same time ay wala pa rin akong contact number noon ng doktor ko sa Manila Doctors Hospital. Kaya naman the following day ay hindi ko na ginamit yung otic drops na yun. Hinayaan ko na lang kasi feeling ko ay abnormal na nga yung sakit na nararamdaman ko. So ayun na nga, nung tinigil ko yung paggamit, bumalik na ulit sa normal yung tenga ko. Yun nga lang, sabi ko is merong hearing loss pero yung sakit is nawala ulit. Usually sa mga gamot naman may nakalagay diba, if symptoms persist, consult your doctor. Dahil doktor ako, ayun, kinonsulta ko yung sarili ko, hindi charis lang yun. Kung mahilig kang magbasa ay mababasa mo rin naman online na kung talagang hindi ka komportable dun sa nararamdaman mo ay itigil mo yung paggamit ng gamot. Kung tatanungin nyo ano ba yung otic drops na yun, ito rin po yung ginamit ko ngayon na pampatak sa tenga ko o Floxacin po ang kanyang pangalan. Still as advised by the doctor, 3 drops po, umaga, tanghali, hapon, so bali 9 drops ang mangyayari na patak sa tenga. Nagtagal lang talaga kasi iniisip ko kung ano na naman yung sakit na mararamdaman kapag nagpatak ako nito. Noong mga time na to, ipinakikiramdaman ko kung ano na ba yung pakiramdam after kong magpatak ng 3. Bawat patak nga ay mararamdaman mo na tumutulo siya sa loob ng tenga mo at kapag narinig mo na yung plok, sure na naabot na nito ang eardrum mo. May pakagat labi pa nga ako dyan kasi ayan, nung time na yan ay alam kong nakarating na sa eardrum yung gamot. Pumikit na rin ako kasi ninanamnam ko meron siyang hapde pero hindi na siya katulad ng dati. Thank God, hindi na siya katulad ng sakit na nararamdaman ko noon. Kung hihingan ako ng rate, siguro 10% yung hapde niya. Hapde na may halong kate. Given naman na hindi natin pwedeng kamutin yung ating tenga, hindi natin pwedeng gamitan ng cotton buds. Ang payo nga sa atin ay hayaan mo lang na tumulo kung ano man yung tutulo dyan tulad ng mga gel foam na ginamit nila during the operation. Kaya baka mamaya ay makita mo ang aking tenga na punong-puno ng kulay dilaw o kulay parang ma-brown-brown. Don't worry, hindi yun nananakit. Ako po ay nasa stage pa lang ng pagpapagaling. Tympanomastoidectomy. So, ayun nga, 8 weeks na po tayo. Saktong 8 weeks na simula nung inoperahan tayo. And yes, the reason why pinapagamit nga po tayo ng Ofloxacin ay para malinis yung buong tenga natin. And this time, tingin ko masasabi kong hindi na talaga basag yung eardrum ko dahil hindi ko na nalalasahan yung gamot. Kasi noon na basag yung eardrum mo, tuloy-tuloy natutulo yung gamot eh. So makakarating talaga siya sa lalamunan mo dahil connected naman talaga ang ating tenga doon sa ating lalamunan. This time, wala na akong nalalasahang pait, meaning nahaharang na ng eardrum yung gamot na ating pinatak. Nagpapalipas nga lang ako ng 5 minuto after the drops para hindi naman lumabas yung gamot na ating pinatak. Kasi for sure, kapag tumayo ka after mo magpatak ay tutulo lang din yan. Parang sa mata lang din yan. Huwag kang tatayo agad-agad kapag may nilagay kang gamot. Lalo na kung liquid siya. Heto nga at dinadama ko na ng husto yung hapde pero carry bells lang siya. Ang sarap-sarap talaga niyang kamutin and then yung hapde is unti-unti siyang naglalaho. Hindi na siya tulad ng dati kaya kahit paano ay makakahinga na ako ng maluwag tuwing magpapatak ako. After the operation nga pala ay weekly yung aking check-up. During the first week, tinanggal yung pasak sa tenga ko, tinanggal yung tahi ko. During the second week, chinek na mabuti kung wala bang katas yung sugat. Nilinis ng bahagya yung loob ng tenga para makita kung may eardrum ba na tumubo. Noong third week naman ay ganun din, nilinis ng bahagya para makita ulit kung tuloy-tuloy ba yung pag-heal ng eardrum. During the fourth week ay pinakalinis na yung tenga maliban sa gel foam na halos nakadikit sa eardrum. At doon nga sinabi ni Doc na patakan ko yung aking tenga sa loob ng 5 days. Ayaw niyang i-flush kasi nag-heal pa lang, mahirap naman na baka mamaya ay mabasa
nabasag na naman nga si eardrum. Kapag sinisilip nila yung eardrum ko ay pinapakita nila sa akin yung image. Ang nakakatuwa nga dyan ay in-explain mabuti ni Doc sa akin bakit ganon yung itsura. So nandun yung buto and then yung bagong eardrum na tumubo, in-explain bakit ganon yung itsura. And then syempre, kumbaga sa daan is rough road pa siya during the healing period niya, and then as time goes by ay magiging smooth na siya, magiging maganda na siya, di ba? Parang sugat lang din na magkakaroon siya na syempre ng langib and then hanggang sa maging bagong skin na ulit siya na makinis. So, lahat talaga ng processes ay well explained by the doctor. Lahat ng mga questions ko ay nasagot din nila, Doc. Kaya no worries po talaga doon sa aking pagpapa-opera. And then, nasabi na nga rin sa akin na ang pinakamaagang hearing test ko ay right after 2 months or 3 months. Kaya alam naman na din natin kung ano yung ating gagawin sa mga susunod na buwan. Ang nakakatawa nga lang din dyan ay one shot away si Doc. Every time na mayroon akong tanong is i-message ko lang siya at agad naman akong nasasagot. I am thankful to the Lord sa mga instrument na ginamit niya. Binigyan tayo ng mabait na doctors, ng mga surgeons, staffs. Lahat sila mababait kaya maa-at-ease ka rin naman na magpagamot sa kanila. So ayan, bumangon na nga tayo at syempre mayroon na nga tumutulo agad na gamot sa ating tenga. Konti lang yung sakit, sabi ko nga. Madadaan yan sa kagat-labi, charis. No choice, kailangan na natin magpatak bago tayo makarating kay Doc kasi baka mapagalitan na niya tayo. So, pinapakita ko nga na ayan, tumutulo nga yung gamot, no? Kuha tayo ng tissue nang makita natin. So, ine-expect na natin syempre na may kulay yung lalabas dyan dahil nililinis nga natin yung ating tenga. Yes, yan po yung inopera sa akin, yung aking left ear. Sinuzoom ko pa, hindi naman pala tenga ang nakalitaw. Ayan, may kulay as expected. Ang totoo nga niyan ay inamoy ko siya syempre kasi gusto kong makasigurado na wala tayong discharge. Alam niyo po, pag nagkaroon ng discharge yung tenga nyo, ay sure mayroon tong amoy. Ang haba na naman ng kwento ko dahil mayroon na ulit tayong boses. Mayroon na ulit ganang magdadaldal pagkatapos nating masipon ng bonggang-bongga. So hanggang dito na lang. Bye-bye!